Welcome po muli sa aking channel. Wala kang kasalanan din, Father. Mission ka talaga magturo ng relihiyon. Hit movie recap. Kung saan maghahatid na naman ako sa inyo ng panibagong classic Pinoy movie na mula sa taong Para sa'yo 2003, kaya Dahil simulan na alam kong natin. mahilig ka sa bulaklak. Paunawa, ito ay buod lamang ng pelikula at ginawa ang video na ito upang makatipid ng oras sa ating mga manonood at may salaysay ko ang kwento sa maikling Nagpasalamat oras sa ng natatanging paraan ng abot ng aking makakaya. Pero siya po yung nagpatawag kay Father. Ang pamagat ng movie natin ngayon ay Ang Huling Birhen sa Lupa. Sa simula, makikita ang dalawang magkasintahang kabataan na tumatakbo sa tabi ng dalampasigan habang hinahabol ng lalaki ang babae na pinangalanan Sean. Nakarating sila sa isang malaking bato. Tawagin natin ang lalaki sa pangalang Ebong. Siya ay humihiling kay Sean ng isang halik, subalit tumanggi ito sa kadahilanan meron nakikita ang babae na hindi nakikita ng lalaki, at ayaw nga daw niya magpahalik dahil magagalit nga daw ito. Bukod pa ay ayaw din ng kanyang ina kay Ebong kaya naman umalis na lang siya at iniwan ang lalaki. Sa kanilang paglalakad pabalik, muli na naman may nakita si Sean sa hindi kalayuan sa kanilang kinatatayuan. Sa tingin niya ito nga ay isang lalaki na walang malay at para na itong walang buhay. Kaya naman agad nilang tinungo ang kinaroroonan nito para lubos na makita ang kalagayan ng nasabing tao. Nang makalapit na sila, napag-alaman nila na isa itong pari dahil sa kasuotan nito at sa kabutihang palad ay nawalan lang ito ng malay. Kaya naman agad nilang pinagbigay alam sa mga tao sa baryo ang tungkol dito, na agad na dinala ang walang malay na tao sa bahay ng kanilang kapitana para gamutin. Ilang sandali lang ang lumipas, dumating ang babae na nagngangalang Maling, at malalaman na ito pala ang nagpapunta ng pari sa kanilang lugar, sapagkat sa ilang kadahilanang wala ng pari sa kanilang kapilya at sa buong baryo. Lumipas ang ilang araw at ang nasabing pari ay nagising na sa kanyang kamalayan, agad siyang nagpasalamat kay kapitana. Pagkatapos ay nagpakilala nga siya sa kanyang pangalan bilang Father Eman, at wika niya na dahil sa bagyo ay nasira ang kanilang bangka na sinasakyan kaya siya napadpad sa kanilang baryo na nagkataon naman na dito din ang kanyang destinasyon. Sunod siyang nagpunta kay Tata Emong upang magpasalamat na siyang naggamot sa kanya habang siya ay walang malay, samantala dito nga makikita niya si Lorena, na pumunta din sa manggagamot para magbayad kay Tata Emong sa paggamot nito sa kanyang ina, na agad naman umagaw sa atensyon ng pari. Kinagabihan, sinabihan siya ni Kapitana na kailangan na nitong umalis sa kanyang bahay dahil hindi ito komportable na makasama ang pari, at malalaman natin na si Kapitana pala ay hindi naniniwala sa Diyos, subalit nagpasalamat pa rin ang pari dahil sa kinupkup siya nito. Kinabukasan, isinama ni Maling si Father Eman sa isang lumang kapilya ng kanilang baryo. Ang kapilya ay medyo nasira sa nagdaan na bagyo, subalit wika ni Maling na dito muna pansamantala manuluyan ang pari at kahit paano ay may magagamit siya dito sa kanyang gagawing misa sa kanilang lugar. Pagkatapos lumipat ang eksena kay Sean, habang siya ay naglalaban ng kanyang damit panloob na may regla ay dumating naman ang kanyang nakakatandang kapatid na si Lorena. Sinabihan niya si Sean kung may nangyari na ba sa kanila ni Ebong ngunit wika nito ay magkaibigan lang daw sila. Galit si Lorena pero prinoprotektahan lang niya ang pagiging birhen ng kapatid dahil ayaw nito matulad siya sa kanilang ina. Nang maglaon nagpunta si Lorena sa isang isla sakay ng bangka, kung saan dito niya ginagawa ang kanyang trabaho na kanilang kinabubuhay. Dito ay habang naghihintay siya ay may dumating na lalaki sa lugar, at malalaman na ang trabahong ito ay ibenta ang kanyang katawan sa panandaliang kaligayahan kapalit ng mapapag-usapang presyo. Pagkatapos ng sandaling iyon, ang lalaki kasama ng kanyang asawa ay nagpunta kay Tata Emong para magpagamot sa kanyang maselang parte, dahil daw sa namamaga ito at ayaw sabihin ng lalaki ang dahilan. Nang bigla naman dumating din si Lorena sa bahay ni Tata Emong ngunit nang makita siya ng asawa ng lalaki ay agad siyang sinugod na galit at si Lorena nga ang sinisisi niya sa nangyari sa asawa. Na agad naman pinagtulungan si Lorena sa baryo dahilan para mawalan ito ng malay tao sa dalampasigan. Hanggang nang maggabi inabot na si Lorena sa dalampasigan, doon naman natagpuan siya ng pari at dinala siya sa kapilya para gamutin ang kanyang mga sugat. Nang si Lorena ay magising, nakita niya si Father Eman na nag-alaga sa kanya at tinanong siya kung ano ang nangyari, subalit umalis na lang ito nang hindi nagpapasalamat sa pari. Kinabukasan hiniling ng ina nila Sean at Lorena na magpunta si Father Eman sa kanilang tirahan para ipagdasal siya. Sa totoo lang may hindi malaman na sakit ang kanilang ina na hindi nalulunasan, kaya naman napilitan ng kanyang ate na si Lorena, na pumasok sa ganoon trabaho. Nang makarating na sila sa bahay kung saan malayo din ito sa baryo dahil sa pag-iwas sa mga tao, ay nakita nila si Lorena sa pintuan na nagsasabing hindi na nila kailangan ng tulong ng pari para sa kanilang ina,
Hindi naman naging mapilit si Father Eman at umalis na lang agad, wika ni Sean na bumalik na lang siya sa ibang pagkakataon. Sa ibang tagpo, habang papunta naman si Ebong sa kabilang baryo sa kanyang lolo, ay may mga nakasalubong itong mga babaeng bayaran. Dito ay tinawag nila si Ebong saglit para kulitin ang binata. Ngunit ang lalaki ay hindi alam ang gagawin kaya nagmadali na lang siyang umiwas sa mga nasabing babae. Nang maghapon nakipagkita si Ebong kay Sean, para gawin sa kanya ang nais na matagal niya nang gustong gawin sa dalaga. Ngunit sa kalagitnaan ay inawat siyang muli ni Sean dahil nakatingin daw sa kanila ang kaibigan niyang hindi nakikita at ayaw pa daw nitong may mangyari sa kanila ni Ebong hanggat hindi pa daw sila ganap na mag-asawa. Kaya naman kinumpisal ni Sean sa pari ang nangyari sa kanila ni Ebong, na muntik na silang magkaroon ng pagkakasala sa Diyos, dahil dito parang pinagpapawisan si Father Eman sa narinig, at ipinasalaysay niya kay Sean ang bawat detalye sa kanilang ginawa, na nagbigay naman sa pari sa mga makamundong pagnanais sa kanyang imahinasyon. Muli si Lorena ay nagpunta na naman sa parehong isla kung saan siya gumagawa ng pera galing sa kasalanan, ngunit nagulat siya sa kanyang nakita, dahil wala doon ang katagpo niyang lalaki at sa halip ay si Father Eman ang naroroon sa nasabing lugar. Doon ginawa niya nga sa pari ang mga ginagawa niya sa kanyang mga parokyano, at pagkatapos nilang magkasala sa Diyos, inamin ni Father Eman na hindi siya tunay na pari. Ang kanyang totoong pangalan ay Martin, at galing nga daw siyang kulungan kaya siya naparito, ay para maghanap buhay dito sa isla sa pamamagitan ng pagpapanggap niyang pari. Hindi nagtagal gumanda ang kanilang usapan hanggang magpasya ang dalawa na magsabuatan sa mga magiging plano nila para magkapera. Una, pinahanap niya si Lorena sa kabilang bayan ng isang babaeng magpapanggap bilang buntis sa kanilang lugar. Dito nga nakita ni Lorena ang mga bayarang babae at kinausap ang mga ito para sa kanilang gagawing pagpapanggap. Isang araw ang plano nila ay isinagawa sa katanghalian kung saan sa harap ng maraming tao sa baryo, ay may naglalakad na buntis habang si Father Eman ay kunwaring abala sa kapilya kasama ang ilang mga deboto sa simbahan. Ang babaeng nagpapanggap na buntis ay kunwari din manganganak sa mga oras na iyon. Agad siyang tinungo ni Father Eman para siya ay tulungan dahil wala din doktor sa baryo kaya ang pari nga mismo ang magpapaanak sa babae at habang ang lahat naman ng tao ay nandoon para makiusyoso, ang babae ay nanganak ng Santo Niño imbis na sanggol, na ikinamangha naman ng lahat ng taong naroroon. Di nagtagal, kumalat ang balita sa buong baryo pati na rin sa iba pang mga lugar, hanggang sa dinagsa ng mga tao ang kapilya ni Father Eman na karamihan sa mga tao ay nagbibigay ng donasyon pagkatapos nilang manalangin sa Santo Niño, habang naging katuwang nga niya si Lorena sa ganitong gawain at sa gabi ay pinaghahatian nila ang pera na galing sa donasyon. Hanggang sa nabalita na rin ang kanilang baryo sa mga pahayagan, dahil dito, pinuntahan ni Kapitana si Father Eman upang makihati ng pera na kanilang nakukuha, na alang-alang daw sa kanilang barangay at hindi naman naging madamot ang pari kaya agad niyang inabutan ng pera si Kapitana ayon sa kanyang kahilingan. Samantala, habang muling magkasama na naman sina Sean at Ebong sa tabing dagat, nabanggit ng lalaki kay Sean na hindi daw siya naniniwala sa himala na nangyari sa kanilang lugar, wika niya na imposible daw magkaanak ng kahoy ang isang babae, bukod pa doon ay parang namumukaan niya daw ang babaeng nanganak. Nakita niya daw ito sa kabilang bayan at ito nga ang nangungulit sa kanya kamakailan, na isa sa mga babaeng bayaran. Nang maggabi, binanggit ni Sean sa ina ang mga sinabi sa kanya ni Ebong, at wika ng ina na huwag masyadong magpapaniwala sa lalaking iyon, dahil ang kanilang ina ay isa din sa mga naniniwala sa himala at isa pa ay saksi din daw ang kanyang ate ng mga anak ang babae ng Santo Niño, na mula naman sa likod nila ay naririnig ni Lorena ang kanilang usapan. Lubos na nababahala si Lorena sa kanyang narinig, at dahil sa kanyang pangamba sa mga nalalaman ni Ebong, agad niyang pinagbigay alam sa nagpapanggap na paring si Martin, ang mga sinabi ni Ebong sa kanyang kapatid. Wika naman ng lalaki na wag nang masyadong mag-alala itong si Lorena, dahil wala naman daw katibayan si Ebong sa kanyang mga pinagsasabi at walang maniniwala sa kanya, kaya siya na lang daw ang bahala sa problemang iyon. Kinaumagahan isang pangyayari ang hindi inaasahan ng karamihan. Dito ay habang kasalukuyang nasa gitna ng pagbabautismo si Father Eman sa mga kabataan, isang batang may kapansanan na bigla na lang hindi huminga sa di malamang dahilan. Umiiyak ang ina ng bata at tinatawag si Father Eman na ipagdasal ang kanyang anak. Di niya alam ang kanyang gagawin sa mga oras na iyon, nang biglang inabot ni Sean kay Father Eman ang Santo Niño, at pinagdasal nga niya ang bata na sa pagkakataong ito ay isang tunay na himala ang nangyari, nang biglang bumalik ang hininga ng bata at agad siyang nakatayo sa kanyang sarili. Isang gabi habang tuwang-tuwa na magkasama si Martin at Lorena dahil nagiging maayos ang takbo ng kanilang mga plano, hindi naman nila maiwasan pag-usapan ang tungkol sa pera at sa kanilang pagpapanggap, na hindi naman sadyang nandoon nga si Ebong sa kabilang dingding, na narinig ang kanilang pinag-uusapan at nakikita sila nito mula sa may kurtina. Pagkatapos ang eksena ay lumipat sa sumunod na araw, nang makakita ang mga bata ng isang taong patay sa mabatong parte ng isla, tinukoy nila ang bangkay na si Ebong,
at ang masamang balita ay mabilis na kumalat sa baryo na agad nakarating kay Lorena. Nung gabi ding yun ay pinuntahan ni Martin si Lorena upang magpaliwanag, dahil alam niyang siya nga ang paghihinalaan ng babae, at hindi nga siya nagkamali dahil iniwasan siya ni Lorena sa takot na siya na ang isunod ni Martin, ngunit banggit ng lalaki ay wala siyang kinalaman sa pagpatay kay Ebong. Isang gabi, si Kapitana kasama ng kanyang tapat na tanod ay kausap si Ruben na nagnanais na magtayo ng mga iligal na negosyo sa kanilang lugar, dahil sa dumi-dami ng mga tao na pumupunta sa kanilang baryo. Balak ng tatlo na sa kanila din mapunta ang kinikita ng kapilya, at dahil dito, nakapag-isip sila ng masamang plano. Dumating ang araw ang karamdaman ng ina ni Sean ay lumala na halos hindi na nito makayanan ang sakit, kaya naman sinimulan ni Sean na manalangin sa lugar kung saan palagi sa kanya nagpapakita ang mahiwaga niyang kaibigan, at sa lalong madaling panahon ay gumaling agad ang sakit ng kanyang ina. Itinuring ng kanyang ina na ang himalang nangyari ay kagagawan ng Birhen Maria, at agad na pinag-alam niya ito sa mga tao sa kanilang baryo na nagpakita kay Sean ang Birhen, na siya din dahilan para mapagaling siya sa kanyang sakit, na labis din kinagulat ni Father Eman, at sa wakas na pagtanto niya na si Sean pala ang tunay na naghatid ng himala na nagmumula sa Birhen na nagpapagaling sa kanilang baryo. Di na nga agad sila nagatubili at nagpunta ang lahat ng tao kung saan nagpakita ang Birhen kay Sean, kabilang na rin si Father Eman at ang kapitana kasama ng kanyang mga alagad. Dito ay nanalangin sila at maya-maya pa ay nagsimulang makita din ng lahat ng naniniwala sa himala ang Birhen, at nakikita din ni Lorena ito, ngunit sa kasamaang palad hindi ito nakikita ni Father Eman, pati ni Kapitana, kasama na rin ang kanyang alagad, kaya nagpanggap na lang silang nakikita din nila ito. Dahil sa pangyayari, naging mas lalong tanyag ang kanilang isla at mas lalong dinagsa ng mga tao ang lugar kung saan sunod-sunod na himala ang nangyayari na nagpapagaling ng mga sakit sa pamamagitan ni Father Eman at Sean. Ngunit iba ang nakikita ng mga taong ito, para sa kanila isang malaking hanap buhay ang himala, kaya naman kinuha nila si Sean sa marahas na paraan upang sila na ang mamahala sa mga donasyon. Habang sa isang eksena kung saan ang pari ay nasa kanyang silid, ay pumasok si Milling upang magtapat ng pag-ibig kay Father Eman kaya sinubukan niyang maghubad sa harapan nito, subalit hindi niya gusto si Maling para sa kanya at magiging kasalanan lang ito sa Diyos, kaya naman pinagbihis niya ang babae ng damit bago niya ito pinaalis. Samantala tinungo nga ni Lorena si Sean sa bahay ni Kapitana upang sunduin sa sapilitang pagkuha nila sa kanyang kapatid, ngunit sa labas pa lang ay hinarang na siya ni Kapitana para pigilan, at wika nito na ito daw ang makakabuti para sa kanyang kapatid. Labis na nanghihinayang si Martin sa nangyari dahil ang kanilang sinimulang mga plano, ngayon ay si Kapitana na ang nakikinabang, subalit si Lorena ay wala nang pakialam ngayon sa pera dahil ang importante na sa kanya ay makuha nila ang kanyang kapatid. Kaya ang plano nila ay itakas si Sean bago sila aalis ng isla. Isang araw pumunta si Martin sa burol kung saan nagpapakita ang mahal na Birhen, habang umiiyak siya sa kanyang mga kasalanan, hinamon niya itong magpakita sa kanya at sa pag-aakalang wala itong saysay, kaya nagsimula siyang tumalikod. Ngunit ang tunay na himala ay mangyayari sa hindi inaasahan, nang magliwanag ang puno sa taas ng burol, dito nakita niya ng maliwanag ang inaasam-asam niyang makita. At sa presensya ng mahal na Birhen, kasama si Lorena, naglakas loob kausapin ni Father Eman si Kapitana habang nandoon din ang dalawang alagad nito, sinabi niya sa mga kontrabida ang gustong iparating ng Birhen na pakawalan si Sean, at inamin din niya na gawa-gawa lang nila ni Lorena ang lahat ng himala. Hindi naman nagulat ang tatlo at sinabi nilang matagal na nilang alam ang lahat ng pagpapanggap ng dalawa, at kilala nila ang tunay na pagkatao ni Martin na pinatay nito ang totoong Father Eman, wanted nga daw siya kaya siya ay nandito, at wika din nilang manahimik na lang sila kung ayaw nilang magaya kay Ebong. Dito nga malalaman natin na sila pala ang responsable sa pagkamatay ni Ebong. Doon nga hindi napigilan ni Lorena ang sarili sa galit, ngunit wala silang nagawa dahil hawak ng mga kontrabida ang kanyang kapatid na si Sean. Isang gabi habang abala ang lahat, at si Kapitana ay masyadong busy sa pag-aasikaso sa mga dayuhang Amerikano kung saan siya magkakapera, nagawa namang itakas ni Martin at Lorena si Sean, sa tulong na rin ni Tata Emong sa pamamagitan ng pagdaan nila mula sa likod ng bahay ni Kapitana. Ngunit di maglaon nalaman nila na nawawala si Sean, at dahil dito binugbog nila si Tata Emong. Habang hinabol naman nila ang ating mga bida na sa kasamaang palad ay naabutan nila ito sa madilim na parte ng isla, kung saan pinagtulungan nila si Martin, habang ang dalawang walang labang babae, ay ganap na nilang pinagsamantalahan sa pagkakataong iyon. Tuluyan na lang nawala ng pag-asa si Martin habang tinitingnan niya ang dalawang magkapatid na hinahalay ng mga walang awang mga lalaki. Pagkatapos ay nag-flashback na lang sa kanya ang mga nangyari noong mga panahon na siya ay bata, at malalaman natin na pinagsamantalahan pala siya, ng isang pari noon. Sa pagtatapos ng pelikula, dinala si Sean sa ospital upang ipatingin ang kanyang kalagayan. Dito nga himalang sinabi ng doktor na buntis ito ng 2 buwan, subalit nananatili pa rin siyang isang birhen,
kaya naman mas lalo pang sinamba ang mahal na birhen sa kanilang lugar sa pagkataon ni Sean. Samantala si Lorena ay mahimalang nabuhay matapos siyang itapon sa bangka ng mga tauhan ni Kapitana, ngunit ngayon nga ay takot siyang magpakita sa kanila habang tinitingnan na lang ang kanyang kapatid mula sa malayo. Sa huli, si Martin na nagpanggap na Father Eman, ay pinalabas nilang nagpakamatay, matapos daw magselos kay Sean na naging bagong patron sa kanilang baryo, at ang lahat nga ng krimen tungkol sa mga pagpatay sa kanilang lugar kabilang na rin ang nangyari kay Ebong, lahat ng ito ay napagtakpan ni Kapitana. At hanggang dito na lang po ang aking video mga idol, at naway may napulot kayong aral sa pelikulang aking binuod, mag-comment lang at mag-iwan ng like para makatulong sa aking channel. Maraming salamat po at palagi kayong mag-iingat.